Ano ang bagong kasunduan sa Panginoon? Kapag nababanggit sa kasulatan ng Old Covenant Israel, ito ay pangunahing tumutukoy sa mga batas ni Moses para sa Israel. Hindi ito mga batas at kautusan para sa hindi mga Hudyo, kundi ay sadyang para sa kanila lang, sapagkat pinili silang bayan ng Diyos noon. Layunin ng mga batas ang dalhin sila sa wastong pakikitungo sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod rito ay maipamuhay nila ang gusto ng Diyos na dapat ay paggawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. Subalit marami ang hindi tumupad sa kasunduang inilatag na siyang mga batas ni Moses. Hindi sila tumalima at sa halip ay nagpakita ng kanilang kabagsikan sa pagpapatupad ng mga kaparusahan na isinasaad ng batas. Naiwala nila ang pangunahing layunin ng mga utos na makaiwas sila sa paggawa ng masama sa kanilang kapwa, na sa halip ay dapat na paggawa sa kabutihan at pagpapatawad. Dahil rito ay nagtakda ang Diyos Ama ng araw ng pangako para sa pagtutubos sa makasalanang bayan. Matapos ay ang kasunod na pagbabago upang lumain ang mga batas at mapalitan ng bagong kasunduan na magiging para na sa habang panahon, ang New Covenant ng Panginoon. Kinailangan ring ganapin muna ng buo ang kautusan upang ipakilala ang bago. Ngunit bago ang mga ito, ay kailangan munang linisin ng tao at alisin sa kalagayan ng pagiging makasalanan na dulot ng pagiging anak sa laman ng unang Adam. Kinakailangang maipanganak na muli ang lahat sa pamamagitan naman ng Espiritu. Kaya ganito ang sinalita ng Panginoong Hesus noon sa kanila. John 3 verse 6 to 7. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. Ito ang kapangyarihan ng grace ng Diyos sa kanila. Tinawag itong election of grace sa aklat ng Romans chapter 11 verse 5 ng New King James Version, sapagkat pinili sila sa panahong iyon upang magsimulang maganap sa kanila. Sa ganitong paraan ay naisakatuparan ng Diyos ang planong paglilinis. Una nga sa kanila noon at matapos ay hanggang sa lahat. Paano? Ito nga ay nangyari sa paraang espiritual at hindi sa pisikal na pagtanggap pa sa Espiritu ni Jesus. Napakalinaw ng salita ng Diyos. Kaya hindi ang pagtanggap lang kay Jesus bilang Panginoon ang nagpabanal sa kanila noon, kundi ang kanyang pag-aalay ng dugo para sa pagbabayad sa kasalanan ng unang Adam. Ang pagsuway na naglagay sa kanilang lahat noon sa kalagayan ng pagiging makasalanan. Kaya sinabi sa Romans 5 verse 18 ang ganito. So then, as through one transgression there resulted condemnation to all men. Ang gawa nga ng pagkakasala ng unang Adam ay nagdala ng kapahamakan sa lahat. Pero, Even so through one act of righteousness ang ginawa nga ni Jesus, there resulted justification of life to all men. ito ang isang mabuting ginawa na nagresulta ng pagtutubos para mabuhay ang lahat sa pamamagitan ng bagong kapanganakan sa Espiritu. Kaya sinabing, you must be born again. Mula nang ganapin sa kanila noon, tayong lahat na nagmula rin kay Adam ay naipanganak rin sa Espiritu. Ang lahat ay mayroon ng bagong kapanganakan sa pamamagitan ng isang alay na para sa habang panahon, sapagkat malinaw ang mga bilin ng Panginoon na ipinasulat sa kanyang mga lingkod. Hebrews 10 verse 10 to 12 and 14. And by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ, once for all. Day after day every priest stands and performs his religious duties. Again and again he offers the same sacrifices, which can never take away sins. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. For by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. Sa ganito ay mauunawaan na natin ang buong kahulugan ng nasusulat sa Romans 5 verse 17 to 21. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, Si Adam nga, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ?
Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, Sa isang pagsuway ni Adam ay nagresulta ng kapahamakan sa lahat. so also one righteous act resulted in justification and life for all people. Sa isang pagsunod naman ni Jesus ay nagresulta ng katuwiran sa lahat. For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous. The law was brought in, so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more, so that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. Ito ang ginanap na lubos ng Diyos, kaya't wala nang pangangailangan pa ng kahit pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas upang maipanganak na muli at upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi nga ba't pinatunayan ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay hindi pisikal na lugar, kundi ay sa Espiritu? Sa katunayan ay sinalita ng Panginoong Jesus na noon ay dumating na ang kaharian ng Diyos. Ganito ang sinabi sa Luke 17 verse 20 and 21. The coming of the kingdom of God is not something that can be observed, Hindi nga nakikitang pisikal. nor will people say, "Here it is," or "There it is," because the kingdom of God is in your midst. Alalahanin nating hindi nga tayo ang kausap rito, kundi sila noon. Para kasing sinasabi natin na para mapasa atin ang kaharian ng Diyos ay kinakailangan pa ng tulong nating mga tao upang ipatanggap ang katotohanan ito. Nakailangan pa ng Diyos ang tulong mula sa mga pastor at ng kanilang simbahan upang ipatanggap ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng inimbento ring altar call at sinner's prayer. Mga kapatid, hindi ba tayo na rin ang nagsasabi na ang grace ng Diyos ay hindi nangangailangan ng gawa? Wala tayo o kahit sino man ang makapipigil at hahadlang pa sa ginawang pagbibigay regalo o grace ng Diyos noon. Hindi nga ba't ang mga Pariseo noon ang nagtangka na pumigil sa gagawing paglilinis noon ng Panginoong Hesus? Sa kanyang regalo ng kapanganakang muli sa lahat? Hindi nga ba't silang mga Pariseo ang tinukoy ng Diyos na dahil sa kanilang mga ginagawa na paglapastangan sa pangakong banal na Espiritu ng Diyos, sa kanila ay wala ng kapatawaran, sapagkat blasphemy ito sa kanila. Matthew 12 verse 32. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Kaya't malinaw rin na wala na tayo ngayong magagawa pa na kahit magsalita ng laban sa banal na Espiritu, lalo na't hindi sinasadya, na hindi na maaaring mapatawad. Bakit? Sapagkat naganap na ang pagtutubos. Naganap na ang regalong grace ng kapanganakang muli para sa lahat. Hindi na magagawa ng kahit sino ngayon ang magtangkang pigilan pa ito gaya ng pagtatangka ng mga Pariseo noon, na dahilan ng sa kanilang ginawa ay kawalan ng kapatawaran. Sila ang nag-blaspheme na totoo sa banal na Espiritu. Kaya dapat ay malinaw na sana sa atin ito ngayon, mga kapatid. Ngayon, paano ba natupad ang panahon ng bagong kasunduan or New Covenant Age? Siyempre, bago ang pagdating ng New Covenant Age, ay kailangan munang lumain at palitan ang Old Covenant Age. Kung mapapansin natin, sa talata ng pagbablaspheme noon sa aklat ng Matthew 12 verse 32, Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, ay kasunod na binanggit ang either in this age or in the age to come. either in this age, sapagkat tumutukoy ito sa kanilang pangkasalukuyang Old Covenant Age. At in the age to come ay tumutukoy naman sa paparating na noon rin ay New Covenant Age, na sinabi noon ng Panginoong Hesus na darating sa kanilang henerasyon. Nakasulat ito sa kabuuan ng Matthew 24 verse 34. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Mayroong binanggit sa panguna ng chapter 24 na pagkasirang lubos ng templo sa Jerusalem. Alam naman natin na ang simbolo ng kanilang Old Covenant ay ang kanilang templo
na sinabi ng Panginoong Hesus na masisirang lubos. Matthew 24, verse 1 to 2. First, Jesus came out from the temple and was going away when his disciples came up to point out the temple buildings to him. And he said to them, "Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down." Kaya't nagtanong ang mga apostol niya kung kailan iyon magaganap. Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ang sign of your coming ay ang palatandaan ng kanyang paparating na paghuhukom noon rin sa Israel. At sa kasunod namang the end of the age ay ang kasamang tanong na kung kailan ang pagtatapos ng Old Covenant Age, sapagkat malinaw sa kanila noon ang mga pangangaral ni Jesus na sa kanilang henerasyon magaganap ito at magsisimula ang paparating na pangako ng New Covenant Age. Dahil sa labis na pag-angkin ng mga mangangaral ngayon, lalo na ng sa mga aral na galing sa Western religion, nagkamali sila sa pagtanggap at pag-interpret. Inako kasi nilang tayo sa ating panahon ngayon patungkol ang sulat ng mga apostol, kaya't nagdulot ng napakalayong pangunawa. At dahil kung sasabihin nga na hindi pa nagaganap lahat ang kasulatan, lalabas nga na para sa kanila ang end of the age na sinabi ng Biblia ay patungkol sa katapusan ng mundo. Napakalaking kamalian ng pagtanggap sa mga katotohanan ng kasulatan ang ganitong gawain, sapagkat sa ganitong paniniwala, nagagawa nilang pagsalungatin ang kahit mga sulat ng Biblia, na para bang pagbibintang sa Diyos na siya ay hindi tumupad ng sabihin niyang, Truly I say to you, all these things will come upon this generation. ano nga ba ang bagong kasunduan o New Covenant? Isaiah 65, verse 17. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things will not be remembered or come to mind. Kaya katuparan nito ay ang kanyang sinabi sa Luke 21, verse 33. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Heaven and earth, sapagkat ito nga ay Old Testament language na tumutukoy sa Israel at sa kanyang Old Covenant Age. Kinailangang matapos noon rin upang mapalitan ng bago, kaya sinabing will pass away. At sa kasunod namang sinabi ni Jesus na, but my words, ito ang kanyang utos ng paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Ito na ang New Covenant para sa New Covenant Age. Kaya naman will not pass away, sapagkat mula noon ay mananatili na nga para sa walang katapusang panahon. Dahil napapaloob sa Old Covenant sa mga batas ni Moses na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, kamatayan nga sa kanilang lahat na napaiilalim sa mga batas, sapagkat mga batas ang nagpakita ng kanilang mga kasalanan. Ang kanilang pagsuway sa mga utos ng batas, gayon rin ang kanilang pagpapatupad para sa mga kaparusahang hinihingi ng mga batas. Lahat ng ito ay nagpakita rin ng kanilang kabagsikan. Ito ay kawalan ng pagpapatawad na siyang kawalan rin ng pag-ibig sa kapwa, na kung tutuusin ay pangunahing layunin ng mga batas, kaya sinabi sa Matthew 22 verse 37 to 40, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. papaanong makaliligtas sila sa kamatayang sumparin ng mga batas ni Moses, kung hindi nga ba sa pamamagitan ng pagtapos rin ni Jesus sa mga ito ng kanyang ganaping lubos? Paano? Sapagkat ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ito ang ginawang pagbabayad ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na siyang pangunahing hinihingi ng mga batas ni Moses para sa kabayaran ng bawat kasalanan. Ito ang ginawa nila noong paulit-ulit na pag-aalay ng dugo sa templo. Kaya mula pa noon sa mga hula ng kasulatan ay nagbilin na ang Diyos ng ganito. Hebrews 8 verse 10 to 13. This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people.
No longer will they teach their neighbor or say to one another, "Know the Lord," because they will all know me, from the least of them to the greatest. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. By calling this covenant new, he has made the first one obsolete, and what is obsolete and outdated will soon disappear. Sinabing will soon disappear sapagkat matatapos sa kanilang henerasyon noon. Kaya rin sa sinabing, No longer will they teach their neighbor or say to one another, "Know the Lord," because they will all know me, from the least of them to the greatest. hindi na kinailangan ng pagmamalaki ng Israel na sila lang ang nakakikilala sa tunay na Diyos, sapagkat kahit mga hentil noon ay nagkaroon ng kalayaang makakilala sa Diyos. Upang sila na hindi mga anak ng Diyos ay maging anak rin ng Diyos na makatatanggap ng pangako. Romans 9 verse 25. As he says also in Hosea, "I will call those who were not my people, and her who was not beloved, beloved." Gayon rin sa mga iba't ibang simbahan hanggang ngayon na umaangking nasa kanilang samahan ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Sapagkat naisulat na ng Diyos ang kanyang bagong kasunduan sa bawat puso ng tao nang sabihin niyang, I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. hindi na kinakailangan na ipagmalaki pa na nakikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating sinasamahang simbahan, kundi ay sa kung tunay tayong sumusunod sa utos na niyang pag-ibig sa kapwa. Sapagkat silang gumagawa sa pag-ibig ay ang siyang tunay na nakakikilala sa Diyos. Wala mang piniling simbahan. Paano nga bang nalaman at natutunan nila noon ang paggawa sa kabutihan? Ang kahalagahan ng paggawa sa pag-ibig. Hindi ba't noong ipagkaloob ng mismong anak ng Diyos ang kanyang buhay at dugo para sa kanilang lahat? Na sa pamamagitan ng pagsunod rin sa kanyang amang Diyos ay naipakita niya sa lahat ang kahalagahan ng paggawa sa pag-ibig. John chapter 15 verse 13 to 14. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. Mula noon na, naunawaan nila ng ganap ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na walang pinipili at hindi nagtatangi ng tao. Bakit nga rin ba kinailangan ng bagong kasunduan or New Covenant matapos ang pagtutubos ng Panginoong Hesus? Kinailangan ito upang mabigyan ng bagong pagkakataon ng tao na makasunod sa kanyang kagustuhan ng dapat ay paggawa sa pag-ibig sa kapwa, na siya na rin pag-ibig na totoo sa Diyos, na hindi nabibihag ng kahit sino o kahit anong batas at tradisyong gawa ng tao, na sa lahat ng bagay ay dapat na nangunguna ang paggawa ng mabuti sa kapwa, hindi dahil bihag pa at kasapi ng sinumang simbahan, o ng kahit sinong relihiyon, tradisyon o mga doktrinang magkakaiba pa, kundi dapat ay napaiilalim na sa nag-iisang doktrina ng Diyos, ang utos para sa paggawa sa pag-ibig sa kapwa, tulad sa halimbawa ng mabuting Samaritano. Bagamat hiwalay sa paniniwala ng mga Hudyo, ay naging mabuti at nagpakita ng pag-ibig sa kapwa, kaya't sa kanila ay ang pangako ng buhay. Sa ganito nga ay kalayaan na sa lahat ng gumagawa ng mabuti, sapagkat ang tunay lang na nakakikilalang totoo sa Diyos ay ang hindi sumasadya sa paggawa ng masama sa kapwa, kundi silang mga gumagawa sa pag-ibig, hindi hinahadlangan ng kahit sinong batas ng tao at tradisyon. Sa kanila nga ay ang pangako ng buhay kapiling ng Diyos sa walang hanggang panahon.